Diwata, nag-iba na daw ang ugali ni Diwata. Kasi nga, ang sinasabi nila, kapag may regalo yung pumupunta doon sa kay Diwata, kumbaga, binibigyan ng atensyon ni Diwata. Tapos kapag daw may nagpapapicture, so it's a pwera ni Diwata kapag walang regalo. Nakita ko nga sa isang video na isang, hindi ko alam kung vlogger ba yun, na sinabihan niya si Diwata na, uy Diwata, may 1,000 o pa-picture. So nakaka-insulto yun kay Diwata. Imagine nyo, lahat ng pumupunta kay Diwata ng mga vlogger, hindi po yan basta-basta na pumupunta lang dyan kay Diwata para magpa-assist sila kay Diwata na gagawa sila ng video, hindi po ganun. Si Diwata po ay, kung isipin nyo, si Diwata po ay artista na. Si Diwata po ay sikat na, ano siya, negosyante ng Paris. Si Diwata po ay, siya pa rin yung nagtatrabaho sa negosyo niya na Paris. So marami siyang mga tao na hinahawakan o pinapasahuran. So hindi po siya basta-basta na kapag yung mga sikat na vlogger is pupunta lang kay Diwata kasi nga gagawa sila ng content. Hindi po yung ganoon. Siyempre, may mga manager na yan sila. Si Diwata, may manager na yan. Tapos sabihin natin sikat na vlogger, may manager na rin. So sila yung uusap kung ano yung bakanting oras ni Diwata na pwedeng puntahan nila si Diwata. Kasi nga, naiintindihan nila si Diwata. Kasi si Diwata is napaka-busy tao. Kasi nga, sobrang busy ng negosyo niya. Then, artista na rin yan. Kumbaga, hindi pwede yan na walang manager yan. Hindi naman yan pwede na kapag pupunta doon ng sikat na vlogger, tapos i-assist ni Diwata na bigla-bigla na lang. So, hindi ganun. So, nakaset na yan ng mga schedule. Yung mga sinasabi ninyo na may pumupunta lang doon kapag hindi sikat na vlogger, kapag nagpapapicture lang, tapos sasabihin, busy ako, so sasabihin nyo, hindi Diwata, nag-iba ka na Diwata, kasi kapag hindi sikat na vlogger, hindi mo ini-entertain. So, mali kayo dyan, kasi nga, malay natin yung pumupunta dyan is gumagawa lang ng video para mabash si Diwata, which is sinasadya niya kung kailan yung oras na busy si Diwata, di ba? So may mga, kung maririnig niyo sa video ni Diwata, si Diwata na mismo ang nagsasabi na may schedule tayo sa mga picture-picture na yan. So kung naiintindihan niyo na yung ganyang sistema ni Diwata dyan, so talagang maiintindihan si Diwata. Sadyang may mga kontra lang talaga kay Diwata kasi may mga tao kasi na yung tipong tinitignan mo lang yung isang tao, naiirita ka na. Kahit walang ginagawa yung tao sa'yo, naiirita ka. May mga ganyang tao din yan. Kaya may mga tao rin ganyan na kapag tinitignan si Diwata, naiirita. So ang ginagawa nila ng issue, di ba? Di isa pa, yung mga pumupuntang vlogger dyan kay Diwata na hindi sikat, tapos hindi ina-assist ni Diwata, sila ba talaga ay vlogger, di ba? So ang tanong diyan, vlogger ba talaga sila? Kung titingnan niyo yung channel nila o yung Facebook page nila, may followers ba talaga sila na na solid? May magandang views ba talaga sila, or sabihin natin consistent ba talaga sila na vlogger ba talaga sila? May iba kasi diyan na wala lang, gagawa lang ng video tapos ilang araw or dalawang linggo tsaka pa mag-video ulit, mag-upload. Tapos yung tao na yan, yung mga vlogger na ganyan, yan yung mga pumupunta kay Diwata na kumbaga hindi inaalagaan yung Facebook page nila, yung paggawa ng video nila. Ang sa kanila lang is meron silang may content na maipasira, na masira si Diwata. So hindi nag-iba si Diwata. Ha? Yan yung tatandaan nyo.